Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng Talingwan ng Galiban ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng DepEd Eyes additional admin staff is workload. Sa liderato ng bagong kalihim ng DepEd na si Secretary Angara ay naglunsad sila ng additional admin staff para mabawasan ang teachers workload. So, yung tinungan yung topic natin ngayon, na kung saan yung ating DepEd at mula din sa ating bagong kalihim ay sila ay naglunsad ngayon ng mga bagong mga programa sa ating Department of Education para mula doon sa mga katitsaran para sila ay maibsan doon sa kanilang mga trabaho. Yan. Binawasan yung kanilang workload. Ibig sabihin, nagbawas sila ng mga trabaho ng mga teachers na kung saan ay sila ay mayroong mga administrative work pa aside from sa pagtuturo sa klase o sa classroom. So maliban sa pagtuturo ay sila ay may mga administrative work. Halimbawa, sila ay nasa iba't iba pang mga ginagawa ng mga eskwelahan. So ngayon ay yun ay nakapagbibigay sa kanila ng diversyon sa kanilang pagtuturo instead na nakapokus sila ron. So maraming trabaho. So ngayon magdadagdag ng admin staff para yung mga teachers mawawasan yung trabaho na hindi na nagkakaroon ng diversionary para sila ay instead na magtuturo lang ay mayroon pang administrative task. So pinagagaan ng ating bagong kalihim ang nais ng mga teachers na mabawasan ang workload nila kung saan maraming tinatrabaho ang mga teachers na may admin work pa maliban sa teaching load nila. Magkakaroon din ng pagbabago sa mga classroom na nabago noong pilot testing sa matatag program na ating former DepEdsec P.T. Sara. So, ngayong opening ng classes ay naging maayos din naman ito overall the country. So, subalit may ilang hindi pa nag-i-start yung classes due to Storm Karina na hindi ba nagkaroon ng mga pagbabaha. So, almost nasa 615 public school yung hindi pa nakapag-i-start at sila ay mag-i-start ngayon lamang darating na August 5. So dapat noong July 29 noong nakaraang Lunes nagkabaha. So marami yung apektado at yung eskwelahan na hindi ready, may mga ano pa dyan, may mga pamilya, estudyante na syempre yung kanilang mga bahay-bahay maaaring lubog pa sa bahayan. So start na yung susunod na Monday, ngayong darating na Lunes. So ngayon ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pantao. As isyong ito ng additional admin staff ng DepEd para mabawasan ang workload ng mga teachers ay ating sinusuportahan ito at we pray suportahan din ito ng buong pamahalaan at lipunang Pilipino. So yun. So yung Human Rights Promotions ay sumusuporta tayo sa hakbangin nito ni DepEd Secretary Angara at gayon din ito ay boses natin na suportahan ito ng buong pamahalaan ni Secretary Angara para doon sa kanyang programa para doon sa mga teachers at ang lipunan Pilipino. Suportahan natin yung ang ating programa ni DepEd Secretary at yung ating mga katitsira na sila ay magkaroon ng
focus doon sa kanilang trabaho at nabuwasan sa mga admin role. So ang ating bagong kalihim ay tinugon ang karaingan ng mga teachers na maibisan ang kanilang trabaho upang makapokus sila sa kanilang pagtuturo sa mga klase at hindi ito madagdagan pa ng mga administrative works kagaya ng custodian, data records management, admin support, etc. etc. Yun yung mga admin work. Mga data records management, yan, mga custodian. So yun ilang mga task na mga teacher na kanila tinatrabaho. Eh, siyempre na nagkakaroon diversionary doon sa pagtuturo. Lesson plan, ganito, ganyan. So, ibig sabihin na double, hindi sila nakapag-focus doon sa pagtutteachers. Mas maganda talaga nakapocus sila sa pagtutteachers. Kasi maraming ginagawa yung mga teachers eh. May mga lesson plan pa yan, etc. para makapagturo. Hindi ba sa nagtuturo? Siyempre may mga ano yan eh, may mga sinusundan mga ano yan, mga syllabus, mga para sa pagtuturo yun, may mga lesson plan sila kung paano ka magtuturo sa mga estudyante. So ganun yung ginagawa ng mga teacher or whatsoever na ginagawa para makapagturo na maayos from within the school year. So every period, mga grading period, mga ganun. So mas magiging mahusay yung pagtuturo kung nakapokus at full time sa pagtuturo ang mga teachers. So matuturuan nila ng lubos ang mga estudyante at maging magaling sila sa kanilang mga pag-aaral. So makatwiran na talagang hindi sila sila ay makapokus dun sa kanilang work para mas lalo nila mapagaling yung mga estudyante, yung sila ay hindi agla doon sa iba't ibang nilang mga trabaho. So mula dito sa pag-alis ng admin works ng mga teachers ay ang iba't iba pang karaingan ng mga teachers ay tugunin at dinggin ng ating DepEd Secretary Angara at ng pamahalaan, lalo na sa kanilang mga benepisyo at sahod at iba't ibang kailangan ng teachers sa school o sinasabing allowance sa pagtuturo. Dapat maibigay ng gusto ang mga pangangailangan ng teachers sa kanilang pagtuturo. So, ating boses din ang pagtuturo ng human rights sa mga estudyante para maging bukas ang isip nila sa karapatang pantao. Ito ay maaaring ituro at isama sa pagtuturo ng mga social studies teachers. So yun. So yung ating boses din sa ating DepEd mula sa kalihim kay Secretary Angara isali niya doon sa pagtuturo ng social studies sa high school yung karapatang pantao at least magkaroon sila ng highlights for the human rights. Halimbawa mga ilang oras na yun ay may highlights sa estudyante para malaman nila yung karapatang pantao na yan na ituturo sa social studies. So yung itinuturo sa social studies pwedeng i-insert yung human rights na maaaring may-tackle ang ilang mga dapat malaman. Madali naman siyang ituro at maintindihan ng ating mga estudyante hindi din sa karapatan na dapat sila ay mulat dito sa mga karapatang pantao. Yan. Na siyempre yung ating social studies yan ay yung araling panlipunan. So tinuturo din yan yung mga pamahalaan, yung politika, ekonomiya, mga ganun. Lipunan siyempre. At kasama dapat na ituturo yung human rights na yan. So bilang tayo ay nasa boses ng human rights, so boses natin na isama doon sa pagtuturo yung karapatang pantao ng mga social studies teachers o anumang subject na maaari itong itakel ang human rights. So sa ating pagtingin doon sa subject na yun, maaaring itakel ang human rights sa social studies, diba? So muli, maliwanagan ng Banal Santa Maria ang lipunang Pilipino mula pamahalaan at mamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng matuwid, mabuting pamamahala, magpahiran ng patas na hustisya, tugunin yung karapatang pantao, at iwasan na makapang-abuso o malabag din ang batas sa kanilang panunungkulan. Ayan.
At yung mamamayang Pilipino naman ay sumunod sa pamahalaan. Suportahan natin yung mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatan ng tao. At pagbawiran ng kapayapaan. At sa gayon ay magkakaroon ng kapayapaan. At iiral ang kapayapaan at maiwasan yung mga labanan o ibang kaguluhan sa hindi pagsunod ng mga tao sa pamahalaan o pagtuligsa ng kakaiba sa pamahalaan at tayo ay makapamumuhay ng maunlad ng lubos kung tayo ay mayroong kapayapaan. Yan. Ngayon ay higit sa lahat kapag tayo ay nakapamumuhay ng magaan, maunlad, tayo ay higit na makasunod sa mabuting balita o sa aral ng ating banal na Panginoon Diyos at tayo ay makapananampalataya na tayo higit nating magkakaroon tayo ng kaligtasan spiritual kung masusunod natin ng lubos yung mabuting balita. Mula dito sa tayo ay sumusunod sa pamahalaan, yung mga pamahalaan na mamahala naman sila ng mabuti. So muli, magandang hapon sa inyong lahat at sana nakapagsaboses naman ang Human Rights Promotion sa linggong ito hinggil sa karapatang pantao mula dito sa ating tinunghayang issue o topic na pagbabawas ng workload ng ating mga katitsaran sa Department of Education. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at sa ating mga estudyante ay welcome sa inyong opening of classes at naway kayo ay gabayan at pagpalain ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at kayo din ng Banal Santa Maria at kayo ay makapag-aral ng mabuti, ligtas anumang uri ng kapahamakan at kayo ay bigyan ng ibayong katalikuman at maitawid ninyo ang inyong pag-aaral at sa susunod at kayo maging susunod na mahusay na henerasyon ng bansang ito at ng sa lahat ay huwag niyo kalimutan ang pagsunod sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos at kayo ay higit niyong pagpapalain. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.